So, hello everyone. So, ito na yung last part, which is part 6 ng Module 5. So, ang last na gagawin natin is yung pag-delete ng records via PHP. So, dito, kikreate lang tayo ng another file. Pangalan natin na delete.php. Tapos, php tag ulit. Then, i-require natin yung connection ulit. Connection.php. So, let's assume na may pinost na data, which is yung user ID lang na i-delete na record. ID to delete. So, lagyan lang natin ng variable na kunwari na ID, user ID to delete. Tapos, ang lagay kunwari natin is yung record ko na lang na 25. So, dito magkakaroon na natin ng checking. So, may check statement. Tapos, yung connection object natin. Tapos, the prepared statement. Tapos, may select query. So, select asterisk from TVL input type where student ID is equal to question mark. Then, next natin is yung pag-bind ng parameter. So, check statement object, tapos bind parameter, tapos I lang, since isa lang naman yun. Tapos, integer siya. Tapos, i-copy natin ito. Yan. Then, next, check statement, tapos execute ng prepared statement. Then, i-store natin sa result statement na variable yung check yung result. Gagamit tayo ng get result. So, same sa update, merong checking ulit. Kakaroon checking. So, dito, result statement, num rows, check, num rows as greater than 0. So, ibig sabihin, pag greater than 0 to, ibig sabihin, existing tong ID na to. Else, hindi siya existing. So, pwede natin dito maglagay ng message na record does not exist. Tapos, dito sa loob nito, since true siya, na existing yung ID nito, ng 25, so dito na yung delete statement natin. So, delete statement, variable, tapos con object, prepare, tapos dito na yung delete. So, delete from TBL input type where student ID equal to question mark. So, delete statement, may bind param ulit tayo since meron tayong ginamit na parameter. Tapos, I lang naman siya since isa lang naman yun na integer. Tapos, again, copy paste lang natin to dito. Just ito yung gagamitin na parameter dito sa taas. Then, if else statement, kasi di-direct na natin execute. So, delete statement, execute. Yan. So, pag execute daw, true yung execute, ibig sabihin walang error, or else may error. So, pwede tayong mag-echo
error, concatenate, delete statement, tapos may message na error. Tapos dito naman, custom, custom message lang. Record deleted successfully. Yan. So, yung natin. So, dito pala sa parang mukhang nakalimutan natin. Yung sa read meron. Sa insert, meron din close ng connection. Sa update, nakalimutan natin. So, lagay natin dito. Huwag natin kakalimutan yan. Yan. Close connection. Tapos, dito sa delete, is lagyan din natin. Close connection. So, ito na yung code natin for delete na meron checking if existing yung record before deleting. So, para ma-run, dito lang tayo. So, meron tayo, delete daw natin yung 25, yung ID na may 25 na record. So, browse, refresh. Tapos dito, refresh lang, tapos delete. So, pag click natin delete, record deleted successfully. So, pag ni-refresh natin to, wala na yung 25. So, ganun yung delete natin. So, kapag ni-refresh ko ulit to, since wala na yung 25, refresh, record does not exist na. Kasi, nabura na yung 25. Tapos, pag ni-refresh natin, walang record na madi-delete. So, ganito yung, yung pag-delete na may checking. So, kung nakompleto na natin yung CRUD operation, tapos, yung first, before, yung establishing ng connection ng database at PHP, tapos yung CRUD operation, yung pag-read, yung pag-insert, pag-read, pag-update, at pag-delete. So, sa next module natin, yung module 6, nandun na yung may involvement ng form data. So, mag-integrate na tayo sa HTML at PHP at HTML. So, sa next video ulit.